binigyan agad. Magandang hapon po sa inyo lahat. Batiin nyo muna ng good afternoon yung mga katabi natin. Parang lamang ang babae dito, no? No? Parang na-overwhelm ata tayo, brother. No? Sa araw na ito, ang pinakamahalagang dapat matutunan ng mga Kristiyano ay yung tamang understanding, yung tamang pag-iisip. Kasi meron tayong tinatawag na religious spirit. Ang mataong may kargang religious spirit, mukhang Christian yun pero hindi. Religious nga lang di ba? So pag tinanong mo siya ganito, Christian ka ba? Oo. Yung gano'n ba? Ha? So ang ibig sabihin nun, na nagpapanggap lang na Kristiyano, pero sa totoo, hindi naman talaga Kristiyano. Mas madaling magpanggap kaysa maging urigi. Di ba? So, paano kung sumama ka, kaya pala to, hindi pala maasahan. Peke lang pala. Kasi kung urig to, maasahan mo to eh. Siya, amen? Yung mga pastor, nahihirapan, kapag ang pinagpapastoran mo, pastor doon, yung mga fake na Christian. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw na pinag-uusapan dito. Okay? So, tingnan nyo itong mabuti. Sinabi ko yung religious spirit, mahalaga to. Ito kasi yung ginagamit ni Satanas panlaban sa simbahan. Pastor Don, tanimang ka lang ng 5 na religious, tapos ginawa mo leader. Patay ka na. 5 religious, peking Kristiyano, nagkikristya-kristyanuhan. Siyempre, kung nagkikristya-kristyanuhan ka, pupuntahin ka din sa mga langit-langitan. Di ba? Common sense naman yun, di ba? Total, peki ka, edi peking langit ang pupuntahan mo. Impyerno yun, ibig sabihin. So, alam mo ba ang ibig sabihin? One day, may nagtanong sa akin, Bishop Oriel, Christian ka po ba? Hindi ako Christian, sabi ko. Born again. Ay, hindi lalo, hindi ako born again. Kasi nung kinakausap ko sa alam ko, galito sa mga Christian, kasi tingin niya sa Christian, mga religious, sa born again, ganun din. Alam niyo ba, pag sinabing Christian, religion lang yun. Pag sinabing born again, bagong religion yun. So sabi ko, hindi ako kasama doon. Sino kayo? Ano kayo? Sabi ko, followers ako ni Christ. May mga Christian ba dito? Ito naman, nawala lahat. Biglang nawala yung Kristiyano, di ba? May mga born again ba dito? Wala na rin. O, may mga followers ba dito ni Christ? Nakita mo, Pastor Don? Madali nilang naunawaan eh. Kasi yung mga tao talaga ngayon, sa mga huling araw, sabi pa ng Bible, may taong harap sa akin one day, sasabihin sa akin, Panginoon, Panginoon. Pero sabi, hindi kita kilala. So ang tanong, ba't hindi sila kilala ni Lord? Alam mo kung bakit? Kasi nung nag-i-evangelize si Lord, ayaw niya sumama. Nung nagdi-disciple si Lord, ayaw niya sumama. Nung may ginagawa si Lord sa Dubai, ayaw niya sumama. So sabi ni Lord, hindi kita nakasama, hindi kita kilala. Amen. Pero yung mga nagtatrabaho sa Dubai, kahit mahirap, kahit may problema, kasama na Diyos sa plano niya. Yung kilala ni Lord yun. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, yung iba naman kasing babae, puro make-up ang iniisip. Di ba? Naalala ko tuloy yung isang matandang namatay. May namatay na matanda, 80 years old. Nung namatay siya nung 80 years old, dinala sa ospital, pina-check up, patay na eh. Kaya lang, nung namatay siya, yung kaluluwa niya, umalis na sa katawan niya, bumalik na sa Lord. Christian to eh. Pagbalik niya sa Lord, sabi ng Panginoon, bubuhayin kita ulit. At pag binuhay kita, in the next 30 years, gawin mo yung mission mo. Sabi niya, Lord, huwag mo na akong buhayin, okay na ako. 80 years old na ako eh. Sabi ni Lord, may mission nung papagawa sa'yo. Nabuhay ngayon. Nagtaka yung doktor,
bigla siyang gumalaw. O akala ko ba patay na to, humihingi. Naku, ni-revive na buhay. In 2 days, sabi ng doktor, pwede nyo nang pauwiin yan. Ang lakas eh. Walang bakas na inatake ng puso to. Tumayo siya ngayon. Tinawag yung driver, iuwi na siya. Kaya lang, siyempre, dahil nabuhay siya mula sa patay, nadinig niya, 30 years pa eh. 80 years old. Sabi niya, 30, 110 pa ako. Kaya lang, pwede pa kaya ako mag-boyfriend? 80 years old eh. 30 years, sabi niya, mangungulila ako, wala akong kasama eh. So, ang ginawa niya, sabi sa driver, tinapik yung driver, kay Belo tayo. Kay Belo, kilala niyo ba si Belo? Yung mga nag-aayos ng muka. No? Pagpunta niya kay Vicky Belo, sabi niya, Lola, bakit po kayo nandito? Eh, kasi magpapaayos lang ako ng aking muka. Sabi niya, naku, mahirap na po, 80 years old na kayo eh. Sabi niya, eh kung bayaran kita ng doble, ay pwede ho natin gawa ng paraan yan. Doble bayad eh. So sa madaling salita, ayusin mo yung mukha ko, gusto ko magmukha kong bata, yung dibdib ko, pabalikin mo yung tsaka yung puwet ko, pabalikin mo Sabi ni Vicky Belo, let's try. So let's try. Inabot ng 2 buwan bago na ayos. After 2 months, pumunta sa salamin. Sabi niya, Vicky, ang laki na ibinata ko. Oh, ma'am, tingnan niyo naman ha. 80 years old ka, pero sa itsura mo, kang 35 ka lang dyan. Sabi niya, meron ba dito 35? Ha? Meron ba dito 35? Siyempre, yung mga 35, mukhang bata pa yun, di ba? Naku, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, eto yung bayad, may tip ka pa sa akin. Naku, tuwan-tuwa si Vicky Belo, kumita na may tip pa. Eh di masayang-masaya na siya. Talagang lagi yan tinisalam, sabi niya, ang laki ng pinagkaiba. Salamat talaga, Vicky. So iniisip niya na, baka may manligaw sa kanya, magka-boyfriend na siya. Nakakalimutan niya yung mission eh. Nagpaganda na lang nagpaganda. Meron bang ganyan? Wala namang ganyan dito, ano? Wala yan. So, eto na. Tinawagan niya ngayon yung driver niya. Hoy, punta ka na dito. Gusto ko nang umuwi. Okay na. Tapos na ang nagpagamot ako, nagpaayos ako. Ma'am, pasensya na ma'am kasi nasa probinsya ako ngayon. Hindi ko naman po alam na lalabas kayo eh. Mag-grab ka na lang, sabi. Nako, itong matanda na bumata, mag-grab ngayon. So, lumabas siya sa opisina, nakita niya yung karsada. Kaya lang, tatawid siya para makasakay. Nag-practice muna siya ng lakad. Yung lakad dalaga. Sabi niya, pwede. Tapos, nung makita niyang wala sasakyan, tumawid. Nung pagtawid niya, nasagasaan. Nasagasaan. Durog, patay, pastor. Patay. So, patay siya, wala siyang magawa. Balik siya ngayon sa Panginoon. Pagbalik niya sa Panginoon, sabi ni Lord, Lord, sabi mo 30 years, ba't namatay ako? Sabi ni Lord, pasensya ka na, hindi kita nakilala. Marami dito, baka hindi makilala ni Lord. Kasi nga, ang iniisip nga natin, puro physical, hindi na spiritual. Ang karakteristik po ng mga religious people, ang iniisip lang yan, puro physical. Ang totoong followers ni Christ, iniisip niya, kinukonsider niya, yung mga spiritual na bagay. Now, pakinggan nyo itong mabuti. Ang napansin ko, hindi pala naunawaan ng marami yung kanilang pinagmulan. Yung pinagmulan, saan ka ba galing? Diba? Huwag naman masyadong tagos alabok na kaagad. Layo na nun eh, di ba? Yung medyo dito lang, yung abot kamay lang natin. I find out, I try to look into in my life. I find out, nung hindi pa ako Christian, ito yung pinanggalingan ko. Habang nagbabasa ako, doon ko lang naunawaan sa Bible. Una, ako pala ay patay spiritually nung hindi pa ako born again. Patay ka noon, wala kang buhay. Spiritually dead ka.
Di ba? Nung na-realize ko na ako spiritually dead, nung hindi pa ako Kristiyano, hindi pa ako followers ni Christ. Pangalawa, spiritually blind ako. Hindi lang spiritual dead, pero spiritually blind. Hindi mo nakikita, hindi mo nakikita yung mga spiritual factor. Basa ng Bible, hindi mo nakikita yun. Di ba? Yung magsimba ka ng matino, hindi ka mag-devotion, hindi mo nakikita lahat yan. Kasi yun ang pinagmulan mo. Spiritually dead, when you were born, you are spiritually dead. And because you are spiritually dead, you are spiritually blind. Pangatlo, since you are dead and blind, the devil took advantage, binigyan kanya ngayon ng ability na walang tigil na kasalanan until you find yourself, kahit ayaw mong gawin, ginagawa mo. Ang tawag ng hindi ito, spiritual bondage. Naka-chain ka ngayon. Yung masama, ayaw mong gawin, pero ginagawa mo. Kasi naka-chain ka doon eh. Ayaw kong uminom, ayaw kong mag-alak, ayaw kong mag-drugs. Pero naging drug addict ako. Uminom ako, naglasing ako, nagyosi ako. Lahat ng bisyo, sugal, lahat. Ayaw kong gawin yon, pero dahil iba yung power ng bondage. Yung bondage, yung chain of darkness, ginagawa mo kahit ayaw mo. Ayaw mo mag-pornography, mag-i-enjoy ka ngayon. Tama? Ayaw mo mababae, grabe, nang bababae ka. Sumobra ka pa, pati lalaki, pinatulan mo. Ibang klase ka talaga. Kasi nga, dahil merong may spiritual bondage yun eh. Alam nyo ba, nakakaawa yung mga spiritual bondage. Kung may asawa kang may spiritual bondage, alam ko, naintindihan mo ako. Yung bang kung ano yung ayaw natin pareho, yun ang ginagawa niya. Di ba? Akala mo nag-asawa ka, nag-chicks ka pa. Di ba? Tama? Yung mga M's, ilang asawa, pwede hanggang 5. Pero nagsisi sila lahat ngayon. Alam niyo kung bakit? Pag 5 asawa mo, imagine mo, 5 biyanan mo. O, paano ka na ngayon? Yung isa nga, hindi mo na makeri. Nilima mo, yan ang napala mo. Kaya kita mo dulo, mga suicide bombers. Mabuti pang mamatay kaya sa may 5 biyanan. So, lagyan nyo na akong dinamita sa katawan ko. Yan ang mapapala ng mga mali-mali ang pag-iisip. Amen. Isipin mo ngayon, saan ka ba galing? Pare, dati kang bulag. Dati kang nakagapos. Dati kang patay. Pero sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo doon. Pwede ho bang magbabayad na lang ako para matakas? Sasabihin siya ni Satanas, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sige, mamamatay na lang ako. Hindi ka pwede, not allowed. Bakit? Hindi acceptable yung dugo mo. Ang dungis mo na nga, ikaw pa magbabayad. Di ba? So, walang tutubos na sa'yo. Pero Jesus came. Yan ang buhay natin noon, ha? Dumating si Jesus, namatay sa krus. Kaya siya namatay sa krus, yung dugo na yon ang pinambayad sa ating mga kasalanan. Nang dahil sa dugo na Jesus, pwede na mabuksan ang ating mata, pwede na tayong mabuhay muli, kaya may born again, no? At pwede na tayong makalaya sa kasalanan. Ngayon, ang tawag sa atin, come and follow me. Sabi niya, and I will make you fishers of men. Nagkaroon ng calling. Yung iba sa inyo narito, narinig nyo na yung calling. Inalis tayo sa dilim. Binuksan ang ating mga mata. Tinanggal ang ating mata ni kala. Ngayon ay malaya na tayo. Ayun ang ginawa mo ngayon. Eh di bumalik ka lang ulit doon. Kasi hindi mo naintindihan yung nangyari sa'yo. Meron pa ba dito hanggang bumabalik ka pa rin sa alak, sa sugal, sa mga bisyo? Bakit? Kasi hindi mo alam ipamuhay yung bago mo ng buhay. Amen. Kaya anong itsura mo? Eh di bagong luma. May katabi ka bang bagong luma? Na born again, bago na, pero luma pa rin ang pamumuhay. Kaya ang tawag ko doon, bagong luma. Sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is now ha? Ngayon ay isang new creation. The old as, so wala na yung luma. And the new
has now come. Ang lilaw ng versikulo sa'yo, malabo. The old has gone, and now the new is still waiting. Kasi yung old, bumalik. Say amen. Tapos, nagtataka ka, parang hindi ako masaya. Sino ba naman sasaya sa lubang bago? Sa bagong luma. Sino sasaya doon? Di ba? So ngayon, matapos mong makakilala kay Lord, naging followers ka ni Christ, hindi mo alam gumalaw ng bago. Di ba? So, para ka makahabol, religious na lang. Di ba? Simba tayo. Simula 9:00, dumating 10:00. Huli nang dumating, abay gusto pang unang umuwi. Yung mga lumang buhay Di ba? Tama. Siyempre, yung mga lumang buhay, pag nagsimba, di ba, labas ang dila, lagyan ng ostya. Amen. Peace be with you. O, uwi na, di ba? Ganun lang. So, akala niya, ito yung born again Catholic. Parang Katoliko lang. Religious. Naintindihan niyo ako? So, inahanap. Asan na yung nawala? Andito pa rin yung bago, yung luma. Sino sa inyo pag nag-check up si Jesus, matatagpuan pa sa katawan mo yung luma? Ano to? Walang epekto yung dugo. Yung luma na luma lang lalo. You see, this should be understood by every Christian. Can I have your amen? Dapat, alam mo na ngayon, ano yung pinagkaiba ng luma mong buhay at na ngayon ay bago na. At pipilitin mong gumalaw ng bago. Say amen. Dito pag nagsimba, pag sinabing 9:00, 10:00 ka. Say amen. Pag nagsimba ka, wala kang dalang Bible. Siyempre, Katoliko ka nga Tinuloy mo lang. Bakit? Nagdala ka na ba ng Bible ngayon? Kita mo na. Yung iba nahihirapan. Pastor, nasa cellphone at least okay, meron, di ba? Ito pangalawa, nagte-take notes ka ba pag nagtuturo si pastor? Kasi nung pare, wala ka naman take notes dun ngayon, ganun din. Wala rin take notes. O di tinutuloy mo lang yung luma. Amen. Yung isa biglang nag-take notes. Halatang di ba? Yung iba nga, nagre-recording pa habang nakikinig. Kasi baka may makatakas na salita. Sabi niya, that there should be no one word to fall on the ground. Talagang hinuhuli lahat Yung pala, kaya ka pala ganyan, luma ka pa rin. Sino rito yung mga bagong luma? Yung binago niya lang yung pagkaluma niya. Religious pa rin. Ayan, pwede na kayong uwi. Mensahe na yan. Mag-closing prayer na tayo. Mensahe na yan. You need to understand may 3 R. Yung unang R, redemption. Say that word, redemption. Ano ibig sabihin ng redemption? Redemption means tinubos ka na. Saan ka tinubos? Doon sa isang kulungan na madilim. Doon ka nakagapos, doon ka bulag, at doon dumidiretso lahat ng sumpa sa'yo. Wala sa'yong makakapagpalaya doon kahit galingan mo. Hindi madadaan sa education, hindi madadaanan sa pera, hindi mo madadaan sa position, sa power. Walang makakapaglabas sa'yo doon sa madilim na lugar na yun, sa darkness na spiritual darkness. Ang tanging tutubos lang sa'yo, magre-redeem sa'yo, is none other than the blood of Jesus. So si Jesus nagpunta doon sa dilim na lugar na yon. Sabi ni Satanas, ba't ka andito, Jesus? May nakakulong dyan Oy, akin to. Ang kabayaran ng kasalanan, mamamatay na to dito. Hindi, ang kabayaran ng kasalanan, sabi mo, kamatayan. Hindi niya kayang mamatay para pero ako na ang namatay. Ito yung dugo. Walang magawa si Satanas kasi may namatay para sa kanya. At ang banal na dugo ang pinambayad. Tawag doon, redemption. Now, tingnan nyo to. Totoo ba pag kayo
Di ba pag nagsanla ka, siguro lahat kayo may experience ng sanlaan dito. O wala ditong nagsasanla, no? Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang nawala yung kwenta sa makasinanla po. Alam niyo po ba, pag nagsanla kayo, di ba kukunin mo yung perang pambayad sa'yo? Ibig sabihin nyo, change of ownership yon. Hanggat nasa iyo yung pera, sa kanya yung alahas. Change ownership yun eh. So pag ang buhay mo, nakasanla, sino ang owner? Eh nasa dilim, nasa chain, nasa blindness, nasa curse, kasi ang may-ari sa'yo si Satanas. Eh kasi kabayaran ng kasalanan mo, kamatayan eh. So Satan has all the rights to control because he owns you. Kaya yung mga hindi nagsisisi ng kasalanan, pero nagsisimba, ganun din yun. Di ba? Kahit anong simba mo, kahit gawin mong araw-araw linggo, pero hindi mo binabago yung understanding mo na to. Hindi magagawa, walang magagawa yun. So ang Bible, nagturo sa atin ng power of redemption. Hindi mo kayang tubusin ang sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Pagtatawanan ka ni Satanas yung attempt mong makalaya ka. Because the truth is this, only Jesus can set you free. You shall know the truth, and the truth will, ibig sabihin ng truth. Ang truth, hindi niyan ibig sabihin, totoo. Mali. Truth means original information. You shall know the original information coming from the right source. So yung truth, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth. Ibig sabihin, you want original information? I am the source of original information. So when he said, I am your Redeemer, that's an original information. Kaya mo si Satanas, hindi siya makapalag eh. Napalayain tayo, it's because sinalubong na siya ng original information. Wala siyang magawa when Jesus said, this man will be set free today. Why? Because I have paid for his sin. I died for him. My blood was shed on that cross. Walang magawa si Satanas kasi yun ang original information. Say amen. Yung mga tao ngayon nagre-religious, dala mo hindi original information. So akala mo Christian ka, may kinuhaan kang ibang information. Christian ako pero namumuhay pa rin ako sa kasalanan. Christian ako, wala akong gana mag-serve kay Lord. Kristiyano ako, di ako sumusunod. Saan mo kinuha yan? You might get it on another source, which is the lies of the devil. Kaya mahalaga, pag na-born again tayo, alam natin, nahawak natin yung totoong impormasyon. Because you shall know the truth, and the truth shall set you free. Walang magawa si Satanas nung niligtas tayo, ni-redeem. Kasi bayad eh. So itong original information. Pag ni-redeem ka na ni Lord, tinubos ka na sa sanglaan, change ownership na naman. Dati, you are owned by the devil. Why? Because you do and fulfill whatever he wants. Wala kang magawa, nakasanla ka eh. So siya magkocontrol sa'yo. Satanas, ayokong uminom, ayokong maging adik. Mag-adik ka, hindi pwedeng hindi. Opo. O, laklak ka ngayon, di ba? Chonky ka ngayon, shabu ka ngayon, cocaine ka ngayon. Eh, tumakbo ka pang presidente, pwede pa rin, di ba? So, napahamak na ngayon. Kasi ang feeling mo, di ba, ang feeling mo, Christian ka. Pero, madali mo namang malaman kung Christian ka eh. Pag si Satanas pa rin nagkocontrol sa'yo, confirm na hindi ka Kristiyano. Kaya yung mga Kristiyanong nagsasabing Kristiyano siya, pero umiinom, nagyoyosi, nagbibisyo, konfirmado yan, hindi ka natubos.
Hindi ka nagpatubos kasi hanggang ngayon, si Satanas pa rin ang may-ari. Kasi pag may-ari, siya ang may control. Bumili ako ng kotse ko, Mustang. Ay, hindi pwedeng i-drive ng ibang tao yon. Ako lang ang pwede. Bakit? Ako may-ari. Bago magamit ni Odi ang Mustang ko, magpapaalam, Dad, pahiram mo na ng kotse mo. Saan mo dadalhin? Ipampoporma ko lang sana eh. Anak, di ko binili yan para ipamporma mo. Ba't ikaw, Dad? Pumoporma ka din. O sige, dalawa na tayo. Ako may-ari, ako may control, tama? Pag ikaw may-ari ng bahay, ikaw nagrenta doon. Sino may hawak ng susi? Ikaw. Ikaw lang magsasabi, open the door. Ikaw lang, di ba? Close the... Sa'yo lahat, ikaw control eh. So, ang ibig sabihin niyan, hanggat si Satanas ang may control sa'yo, wala kang magagawa. Bakit? Siya kasi ang may-ari. Nakita niyo yung value ng dugo ni Jesus? Kung paano kanya niligtas, binayaran, para lang mawala na ang control ni Satanas sa'yo. Amen. So, lumabas ka na ngayon. From darkness, dinala ka sa light. Hallelujah. From curses, dinala ka sa blessing. From blindness, binuksan ng iyong mga mata. From chain of darkness, binigyan ka ng freedom. Yun ang ginawa ni Lord siya. Kasi ni-redeem ka niya. Yan na, amen. Ngayon, nung na-redeem ka na, ang nakakapagtaka, ba't ka pa rin umuwi doon? Kasi nasanay ka doon sa master mo. Hindi ka pa sanay mag-practice ng master si Jesus. Kaya maraming Christian, naging religious, hindi sanay mag-practice na may bagong master. Amen. So, yung life mo ganito, punong-puno ng bakas ng disobedience. Pero pag kay Satanas, obey ka naman ng obey. Inom, masusunod po, Panginoon. Laklak, opo. So, ang Lord nagtataka, ako nagbayad, ba't siya sinusunod mo? Kaya ka nagiging religious. Sino nakaunawa ibig sabihin ng religious ngayon? Ngayon, lahat ng religious, hindi ho maganda dulo niyan. Hindi ho talaga. So dapat sa araw na to, tiyakin mo na hindi ka religious. Tiyakin mo na niligtas na ako na pa. Now, paano mo malalaman na hindi ka religious? Ulitin ko to. Pag ni-redeem, change ownership yon. Bakit tinawag na si Jesus is Lord and my Savior? The word Lord means owner. The word Lord means owner. So pag sinabi kong, Jesus is my Lord, you are talking about Jesus is my owner. So, kung siya ang owner, siya dapat ang nagko-control. Say amen. Pwede mong evaluate kagad ang sarili mo ngayon. Si Jesus na ba Lord mo? Opo, ba't hindi siyang nasusunod? Confused ka ngayon, di ba? Confused ka. Yung mind mo, hindi tama. Bakit? Baka napasukan ka ng mga wrong informations. Hindi original. Kasi ang original information, pag niredeem ako, change ownership, may bago akong Lord, siya na masusunod. Hindi ko napapakinggan si Satanas, hindi na mayari sa akin yun eh. Pero bakit nakaka-escort pa rin si Satanas? Kasi hindi mo makalimutan na siya talaga ang Panginoon mo. Palit na nga ng Lordship eh. Hindi ka sanay makipag-relationship dun sa Jesus is Lord. May natututunan tayo? Yung unang R, ano yun? Yung pangalawa, I am redeemed. Pangalawa, I am renewed. Yan na. Ibig sabihin, kung totoong born again ka, Christian ka, nag-iba na ng Lord, renewed ang life mo, bago. Wala na yung bakas ng luma. Wala na. Dati akong presidente ng Taugamapi. Dati akong presidente ng League of Filipino Student. Drugs, alak, yosi, lahat ng bisyo nasa katawan ko. Pero laking pasalamat ko si Kristo, ni-redeem niya ako. Pero yung redemption niya, it leads me to renewal. Any redemptions na hindi ka na bago, false gospel ang nakuha mo. Kasi hindi ka na bago eh. Kasi ang totoong gospel na nadinig natin, binabago buhay natin. Say amen.
So tanongin kita, ikaw ba nagseserve ka na ba kay Jesus? Eh dati ka nagseserve kay Satanas eh. Sino seserve mo ngayon? Si Jesus. Sabi ni Jesus, mag-share ka ng gospel. Ayaw mo. Pero umiinom ka. Ibig sabihin, bakit di na rin nyo? Ba't hindi ka na rin nyo? Ano ang dahilan? Ba't di ka na rin nyo? Naintindihan nyo? Bakit ka hindi na rin nyo? Alam nyo ba na merong false gospel? Yung gospel na false, yung nakakakilala kay Lord, nagiging religious ka lang. Pero walang renewal sa life mo. Walang transformation, walang change life. Pareho pa rin ang buhay mo. Nadinig mo lang si Jesus, pero walang nagawa sa'yo. Bakit? Mas pinili mo na maging religious. Mas pinili mo na walang Lord. Mas pinili mo manatili ang buhay mo'y luma. Doon maraming nadisgrasya. Kasi false gospel ang nakuha. Ang totoong gospel, nagbabago ng buhay. Sabi ni Apostle Paul, huwag kayo, mag-ingat kayo sapagkat maraming nagpipreach ng another gospel. At kung sino man ang nagpipreach ng another gospel, let him be a curse. Kasi, biro mo, nagsisimba ka 5 taon. Pero false gospel ang pinamumuhay mo. Hindi ka naman nagbabago. Gusto mo, malaman natin kung nagbago ka? Tanungin natin yung misis mo. Tanungin natin yung husband mo. Tinanong nung pastor yung husband. Mister, yung asawa mo ba, Christian ba yan? Sabi nung husband, hindi ko halata. Ewan ko lang, hindi ko po matiyak. Bakit? Eh, noong pa hong ganyan, salbahe yan eh. Eh, nagsisimba lang, pero salbahe pa rin. No? Mga babae, makinig kayo. Malalaman ninyo kung nagkaroon kayo talaga ng gospel. Ang magko-confirm yan, yung anak mo tsaka mister mo. Pareho din. Tanungin mo yung babae, yung husband mo ba, totoo bang na-redeem? Tingin ko, hindi pa po. Bakit? Minsan po kasi nauwi yan, lasing yan eh. Eh, nahuli ko nga ng bababae yan eh. So, mayroong ibang nagko-control eh. Sa buhay ng isang Kristiyano, hindi pwedeng dalawa nagko-control. Si Satanas, o si Lord. Hindi pwede. Yung iba nga 3 eh. O 3, pakita ko 3 Minsan si Satanas nagko-control, minsan siya mismo. Yung iba sa inyo, hindi nyo naman kailangan ng demonyo eh. Ikaw pa lang, sapat na. Natawa oh. Siguro totoo. Hindi mo na, isa totoo lang. Si Satanas, sabi ni Satanas, ba't ako lagi sinisisi nyo? Wala naman akong ginawa dyan eh. Nagsasarili yan eh. Bakit? Eh, nasanay ka sa ganun eh. Yung iba sa inyo, hindi na kailangang udyukan pa ni Satanas eh. Ikaw pa lang, sapat na. Sino may natututunan ngayon? So I was trying to bring you the understanding. Bro, ano mo nga, ilagay mo, isingit mo nga to, 2 Corinthians 5:17 ha. 17, 18, 19, 20 ha. Ihanda mo yan. So balikan ko po ito. Ano yung unang nangyari sa atin? Na-redeem tayo, redemption. The gospel redeems my life. Yun ang ginawa ng ebanghelyo sa'yo. Hindi ka ni-recruit na sumama sa religion. Hindi recruiter. Si Jesus ay Savior. Sinave ka sa darkness, sinave ka sa chain of darkness, sinave ka sa blindness, sinave ka sa curses na dadating sa'yo. Nung niredeem niya, ang nangyari, exchange ownership yan. So siya na ang may owner sa'yo, siya na ang Lord mo, siya na ang master mo, siya na ang susundin mo. May tanong ko sa inyo, meron pa ba sa iyong katawan bakas na sumusunod ka pa sa darkness? Sabi nung asawa, ay nako pastor, halatang halata. Bakit? Akala ko yung misis ko, pag na-born again, hindi na magiging materialistic. Bakit? Ano ba nangyari sa misis mo? Nako, yung misis ko. Lagi ang isip niyan, bye, 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 bye. Ay, sabi ko, delikado yan. Kasi alam nyo, pag nag-bye, bye, bye, bye kayo, you have to pay. Tama? Tama? Kaya lang, bago ka makapag-pay, you have to work.
Kaya yung iba, wala nang time sa simbahan. Wala nang time, puro trabaho na lang. Pagod ako. Magsisimba ka, hindi, online na lang ako. Bakit? Sa kakabay-bye-bye, you have to pay. Now you have to work. May time ka pa sa church, wala na. So, nasan ngayon ang redemption doon? Walang puwang ang salita sa buhay mo. Sa makatuwid, isa ka ng ganap na religious. Di ba? Pag kinausap mo pa naman, Sister, kamusta ka na? Eto, praise the Lord, hallelujah. May language, pero hindi halata, demonic. Magalit na kayo. Baka ito na yung huling invite nyo sa akin. At least naligtas kayo. Hindi ko alam kung imbitahin nyo pa ako ulit. Mali ang pananaw eh. Talagang mali. Kaya sabi ko, alam mo ba ibig sabihin ng truth? May understanding ka ba ng truth? Bakit nadala mo sa isip yung pag nagsisimba lang ako, Christian na ako? Sino naman may sabi? Ibig sabihin, pag pumasok ka dito, Christian ka na kagad, matik. Ha? Pag pumasok ba sa church building ng church, nagiging Christian? Bakit? Kailan ka pumasok sa McDonald's, paglabas mo, hamburger ka? Tama ba? Walang taong pumapasok sa McDonald's paglabas, hamburger. Kailan ka pumasok sa Jollibee paglabas mo, chicken joy ka? Wala namang ganon, di ba? So, hindi porket narito ko ngayon, Kristiyano ka. Papatunayan mo ang Kristyanismo mo na ngayon ay may bago ka ng Diyos, may bago ng Lord, may bago ng Master, may sinusunod ka na, at nabago na ang buhay mo. Kasi yun po ang purpose ng gospel. Di ba? May mga pastor kasi yan, no? Nag-preach daw siya ng gospel. Tanggapin niyo si Jesus. Tapos ang inyong mga kamay, Panginoon, tinatanggap kita. Born again na yan. Tumanggap na kay Lord. Sabi, hindi ako naniniwala sa ganyan. Pag sinabi mong tumanggap ka kay Lord, check upin ko kung alam mo ba yung redemption. Alam mo ba na dapat na-renew dahil na-redeem ka? Yun ang tanong. Pag hindi niyo nasagot, false gospel ang natanggap. Kasi pag false gospel, walang bagong buhay yun. Walang bagong master yun. False gospel nga eh. Can I be amen? O ngayon, tanungin mo, Christian ka ba? Born again ka ba? Followers ka ba ni Jesus? Kaya nga tinawag na followers, ibig sabihin may bagong master na sinusunod. Eh ba't ikaw wala? Spoiled. Ako yung spoiled pastor. Yung kahit ako hindi sumusunod, mahal ako ni Jesus. Saan mong impormasyon na naman nakuha yan? Mukhang mali na naman yung source. You see, mahalaga yung right source of information. At ang walang ibang lugar ng right source of information ay ang salita ng Diyos. Sino po may natututunan? Napansin ko, tatlo yan eh. Ano yung una? Pag redemption ka, patunayan mo sa iyong renewal. I am redeemed, I am renewed. Yan, papakita mo sa asawa mo yan, sa anak mo, sa kapatiran mo na ako'y binago. Kasi yun lang ang palatandaan na nakadinig ka ng gospel. Kung ikaw ay nakinig ng preaching ni pastor doon, pero hindi ka nabago, wala kang tinanggap na gospel. Nag-religion ka lang. Kaya Abraham, punta tayo sa pangatlo. Restoration. I-restore ka. Kasi wasak-wasak ka sa kasalanan eh. Di ba? Durug-durug ka. Bulag. Di ba? Bulag. Ano pa? Nakagapos. Tama? Tapos nasa dilim. Puro sumpa inabot ng katawan. Warak-warak ka talaga. So ang gagawin ni Lord, ililigtas ka doon sa dilim. Redemption. Di ba? Sa mga tanikalaan, i-redeem ka doon. Tapos, papagpagin ka, babaguhin ka, papagliguan ka ng banal, lilinisin ka. Tama ba ako? Ngayon, nagbago na. Lahat ng nagbabago, papunta kayo sa restoration. Ayun, kung hindi ka nagbabago, walang marirestore. Ito yung bunga na maraming Kristiyano, nag-church na, Christian na daw siya, pero walang nababago sa buhay niya.
Yung dating mahirap, mahirap pa rin. Kasi hindi ka makaka-attract ng blessing kasi luma pa rin nga yung buhay mo eh. So ang unang goal ng isang Kristiyano pag nagsimula ka na maging Kristyan, yung pagbabago ng buhay. Marami kang babaguhin talaga, maniwala ka. Di ba? Yung pagkagising mo palang umaga, Facebook, ay babaguhin mo yan. Sigurado, ang gagawin mo instead na Facebook, face the book. Bible yon, di ba? Ha? Eh ikaw, born again ka na, hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Ibig sabihin, ikaw yung born again luma. Ikaw yung Kristiyanong luma. Kasi wala namang nabago sa iyo eh. Excited ka ba sa worship sa umaga? Hindi. Excited ka sa prayer? Lalong hindi. Excited ka mag-meditate ng Bible? Hindi. Saan ka galing? Galing ka sa redemption? Malabo kasi walang bakas. So papatunayan mo yan sa Panginoon. Lord, binago mo na ako. Lord, pwede ba mag-usap tayo sa umaga? Lord, pwede bang mag-express ako ng pag-ibig ko sa iyo? Kantahan mo si Lord. Magwo-worship ka talaga. Magme-meditate ka ng scripture. Magpe-pray ka. Kasi bago ka na nga eh. Meron ng participation ng spiritual life. May mga spiritual exercises ka na. Born again ka, puro physical, puro Facebook ka pa rin. Tapos sabi mo, Christian ka. Eh paano? Si pastor, pinag-lead pa ng worship. Hindi naman pala Kristiyano. Diba? So gaano karaming nagpapakanta rito, tumutugtog, yung genuine na born again. Diba, minsan yung mga worship, handa na po ba kayo magpuri mga kapatid? Palakpakan natin ng Panginoon. Lakasan nyo pa! Lakasan nyo pa! Isa pa, lakasan nyo pa! Paano mo pinipilit? Puro religious yung kumakanta. Hindi talaga mag-worship yun. Ang hindi makapag-worship sa bahay, hindi ka makapag-worship dito. If you cannot do it in your house, you cannot do it here. Kaya minsan pag Sunday, pag sambahan na, ganito itsura natin. No? Mukhang zombies. Sino po may natututunan ngayon? So, dalawa na. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Restoration. Now, tingnan nyo to. Pag nabasa nyo ang restoration, hindi mo maunawa, para, kotse, 1965, 2026 na ngayon, bulok-bulok na yan, di ba? Sabi, i-restore natin. Ano ibig sabihin ng restoration? Ibabalik mo siya sa original design. So God wants you to go back to your original design. Tama? Sulat nyo to. Genesis 1, 26, 27, and 28. Sa bahay nyo nalang basahin. O, tingin ulit kayo sa akin. Ngayong ako ay na-redeem. Ito yung gospel preaching, pastor. Na-redeem na ako. Pangalawa na. Na-renewed ako. Pangatlo, i-restore na ako ng Diyos. Saan ako i-restore? Sa aking original design. Alam mo, yung masungit ka, hindi yan original design mo. Oh, yung babaero ka, hindi yan ang design sa'yo. Yung chismosa ka, naku, hindi yan original design sa'yo. Alam mo, original size. Merong 4 na original design. Ready na ba kayo? Sulat nyo to. Ang original design ko, number 1, I am fruitful. Wow, original yan design mo. Lahat tayong naging Kristiyano, ibabalik ni Lord yan. Ngayon, yung fruitfulness, ibibalik siya. Pangalawa, I will multiply. Multiplication. Original yan, design. Hindi lang kayo nagpo-produce ng something nagiging fruitful, pero kaya nyong i-multiply yung mga napoproduce nyo. Number 3, conquest. Magko-conquer ka. Kahit anong problem, iko-conquer mo. Kahit anong goals, iko-conquer mo. Kahit anong dream, kaya mong i-conquer. Kaya mong i-conquer, makabili ng bahay, magagawa mo yan. Mapaaral ko mga anak ko, magagawa mo yan. Mag-start ako ng business, mako-conquer mo. Kasi meron kang original design na isa kang conqueror. Ano number 4? Pang-4, leadership. Ayun. Yung 4 na to,
fruitfulness, multiplication, conquest, and leadership. Yan po yung original design na sinabi sa Genesis 1:28. Nilagay sa katawan mo yan. So lahat ng tao, meron siyang capability at ability para hindi maghihirap. Kasi original design yan, magiging productive yan. Kaya huwag kayong magtaka, yung mga Kristiyanong mahirap dati, nagbago buhay, umasenso, kasi na-activate yung restoration process sa buhay niya. Pero hindi ka marerestore kung hindi ka na-redeem. At lalong hindi ka marerestore kung hindi ka na-renew. Yan ang... Is that a good news? Gospel kasi yung good news talaga yon. So pag ako nagpipreach ng gospel, hindi ko lang sinasabing mag-pray ka. No. Ipapaliwanag ko saan ka galing. Kailangan mo ng redemption. Pag niredeem ka, dapat mababago buhay mo. Hindi pwedeng luma pa rin ang buhay. No, magbabago. Pangatlo, dahil nagbabago ka, marerestore ang buhay mo. Sino sa inyong gusto mong nandito ka sa Dubai, feeling mo, para sigurado anseso ko. Bakit? I-activate lang ni Lord yung aking fruitfulness. Lahat ng fruitfulness ko, imumultiply ko pa. At alam mo, kung may problem at situation, I will conquer. Tama? At gagawin ko ito ng may leadership. Grabe. Ang ganda ng nire-restore. Kaya lang, hindi yan magsisimula hanggat wala kang redemption. So, tingnan nyo ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:17. Basahin natin. Okay? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone, say the word, anyone, is in Christ. Sino man ang naka Jesus, he is a new creation. Pag sinabing new creation, tanda mo yung word na creation sa Genesis? He is a new creation. Isa na siyang bagong nilalang. Ibig sabihin, he was able. Tapos sabi niya, the old has gone, the new has come. Ibig sabihin niyan, nawala na yung luma, ni-restore ang original design. Wow! Yun ang ibig sabihin niyan. Wala nang bakas ng luma kasi ibabalik na ni Lord yung original design. Alam nyo, walang kwenta ang gospel kung wala namang magandang gagawin sa atin. Amen. So kaya ako masaya sa gospel, una, niredeem ako. Yung palang buhay na ako, di ba? Pangalawa, binago pa ako. Hallelujah. Di ba? Pangatlo, binalik pa ako sa original design. Amen. Now, tingnan nyo to. Bro, lagay mo yung Genesis 1:28 na nilagay mo kanina. Ito ang ganda nito eh. Ito kasi sinabi ng Panginoon. And God blessed them and said to them. Ano yung unang ginawa ni Lord? God blessed them and then He said to them, be fruitful, you see that? Maging productive ka. Increase in number, multiplications. Fill the earth and subdue it, conquer. Rule over the fish. Rulership, leadership. So yung sinabi ko sa inyong apat, ano yun? Fruitful, multiplication, conqueror, leadership. Tingnan nyo sandali. Bago niya sinabing, and God said to them fruitful, may una siyang sinabi. Ano sabi dyan? God bless them. Tayo, pag narinig natin yung salitang God bless them, iniisip mo, ay, sigurado may bago akong washing machine. Grabe. Bro, lagay mo yung verse 26 and 27. The same chapter. May bago tayo. Binless tayo ni Lord. May bago akong Gucci. Di ba? Gano'n, no? Alam mo, na-bless ako ni Lord. May nagregalo sa akin. Kasi lahat ng blessing na iniisip mo, puro material things. But etong God bless them, hindi ho iyan material things. The word bless in that scripture means, and God barak them. The original word of blessing is barak. Say that word, barak. So tanungin natin, umatras ako sa 26, 27. Bakit sila binigyan ng barak? Dahil dito.
Basahin niyo sa verse 26. Let us make man in our image. Original design. You are designed to be like our God in His own image. Let us make man in our own image, in our likeness. And let them, rule. Leadership. Rule over the fish of the sea, the birds of the air, over the life, over all the earth, and over all creatures that move along the ground. So God created man in His own image, and in His own image of God, and in the image of God, He created male and female, He created them. Sa makatuwid, ang original design ng ginawa ko ni Lord, kamukha ko si Lord. Kawangis ko si Lord. Say amen. Pag unbeliever ka, hindi ka kamukha ni Lord. Kamukha ka ng tatay mo. Mukha kang demonyito. Demonyita. Dahil ni-redeem ka, ano nire-restore sa'yo? Yung image na yon. Tanong ko sa'yo, bakit si Lord binless niya si Adan at Eva? Binless siya kasi tuwing makikita niya yung kanyang image sa isang tao, nabe-bless siya. Kaya kanya ibine-blessed. Yung nagdadrugs ka, kawangis mo si Lord? Hindi. Yung umiinom ka, nagpo-porno ka, hindi yan ang image ni Lord. Image ni Satanas yun. So, wag mong piliting gayahin si Satanas. Dapat, yung image ng Diyos mailagay sa'yo. Gentle, humble, giver. Lahat pag-aaralan mo yon. At tuwing nagiging kamukha mo siya, sabi ng Bible, and God. Napansin yung verse 26-27. Pagdating ng 28, and God bless them. Bakit sila binless? Kasi nakita niya yung kanyang sarili sa mga ginawa niya. Nakita niya? So sabi ng Bible, and God bless them. Ang ibig sabihin talaga nun, and God activated something inside of them. Kasi sa loob mo, meron kang ability to be fruitful. Sa loob mo, may ability kang to conquer, to multiply, to lead. Andan na yun eh. Kaya lang, hindi activated. Kasi nga, ba't naman i-activate na Lord? Mukha kang demonyo. Diba? Nung nakita niyang, na-redeem ka na, hallelujah. Uy, naku, nabago pa, na-renew. Sabi ni Lord, i-restore ko na yung multiplication nito. I-restore ko na yung kanyang productivity. Barak! Yung lahat ng ability to produce, ability to multiply, will be activated. Magtataka ka, bigla ka naging productive ang life mo. Say amen. Hindi ka na nagmumultiply ng problem. Say amen. Hindi ka na nakoconquer ng mga bisyo. Ikaw na kumoconquer. At higit sa lahat, naging leader ka. May authority ka. May ginagawa ka. Matalino ka. Why? Binalik na ni Lord. Na-restore ka na. Bumalik ka na sa image and likeness of God. Kaya po kung titingnan nyo ang Bible, napakaganda ng God's plan for restoration. Say amen. Kaya nagtataka ko, ba't ka lang nagre-religious? Malaki mawawala sa iyo eh. Kung ako sa iyo, ituloy mo na yung gospel sa buhay mo. The gospel redeems me. The gospel renew my life. And the gospel restored my life. So 2 Corinthians 5:17, balikan natin. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has come. Tingnan nyo ha, huwag nyo babasahin to ng verse 17 lang. Idugtong mo yung verse 18, kapatid. Tingnan mo, verse 18. Pagdating po ng verse 18, eto na, no? All this is from God, who reconciled us to Himself. Yun, through Christ. And gave us the ministry of reconciliation. Nabasa niyo? Ano daw ang ibig sabihin niyan? Nireconcile tayo through Christ. Pero sabi ng Bible, after that reconciliation, after you receive the gospel, He gave us a ministry.
Napansin nyo, may binigay sa ating ministry. May pinapagawa sa atin. So, hindi pwedeng ma-born again na wala kang ministry. Alam mo ginawa ng mga tao? Ano daw ang ministry mo? Ministry of Reconciliation. Na misinterpret ng simbahan. Alam mo ginawa ng isa? Wala siyang nire-reconcile sa Diyos, pero kumakanta sa simbahan. Kasi meron daw siyang music ministry. Yung iba naman nag-dance ministry. Yung iba naman nag-multimedia ministry. Yung iba naman nag-ushering ministry. Sino nagbigay sa'yo niyan? Sino nagbigay sa'yo niyan? Saan mo nakuha yan? Ano daw ang binigay sa atin? Ministry of? May ministry tayo, ito yung unang-unang ministry. Parang ganito. Pag sumasayaw ka, hindi ka naman nag-share ng gospel, ng ministry of reconciliation, mali ginagawa mo. Kung tumutugtog ka dyan at wala ka nawiwi na soul, mali ginagawa mo. Kasi ang una mong priority is the ministry of reconciliation. Ang ministry of reconciliation, ibig sabihin, soul winning and making disciple po yan. May disciple ka? Wala. May nawing ka kaluluwa? Wala. Ano ginagawa mo? Hindi, verse 17 lang ako, di ako tumuloy sa 18 eh. Ang problema, yung 17 tsaka 18 magkadugtong. Pag nabago ka na, may ipapagawa sa iyo ang Diyos. Ay, itong Christian na to, spoiled. Pag na-born again, walang gagawin. Sasayaw tsaka kanta lang. Ang dali nun. Pero mag-aki ka ng kaluluwa para katulad mo maligtas din, mag-preach ka ng gospel para maligtas din mga tao na yan. Yan ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Pag naligtas ka, may ministry ka. Pag na-save ka, may ministry ka. Pag naniwala ka sa gospel, may ministry ka. Sino may natututunan? So, ilang taon ka ng Christian? Nakapag-reconcile ka ba ng tao sa Diyos? O, kita mo, 10% lang. Kasi tayo, religious. Hallelujah. Praise God. Amen. Dinadaan nyo sa palukot-lukot na mukha. Wala naman dun yun eh. Ewan ko kung sino nagturo siya pag gumanon. May nasave ba dyan? May nakakilala kay Lord kasi lukot ang mukha mo? Wala naman eh. So mali na. Kiniklear ko yung tama. Yung gospel, to redeem, to renew, to restore. Ano i-restore? Productivity, multiplication, conquer, leadership. Yung apat na to, gagamitin mo dun sa ministry of reconciliation. Hindi ka dapat takot, ko-conquer mo yung firma. Hindi ka makakapag-evangelize. Hindi ka makakapag-invite kung takot ka. Pastor, hindi ako marunong, pero may leadership ka. Gamitin mo yung leadership mo. Mamayang ko din, nagtataka ka, you become fruitful, pare. May 10 na akong disciple, fruitful. After few months, naging 50, nag-multiply kasi na-restore ka. Hindi totoo, hindi ka marunong, activated lang. Eh kasi pinipilit mo kumuha ka ng demonyo, kaya hindi ka ito nare-restore. Sino may natututunan? Pagdating ng verse 19, kanina may ministry of reconciliation. Pero pagdating ng verse 19, eto na. Lagay mo sa verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ. Gospel yun, di ba? Nire-reconcile eh. Not counting men's sins against them. Kasi yung blood ni Jesus, pwede na, no? And He has committed to us the message of reconciliation. Kanila, He has given us the ministry. Ngayon binigay. He has given us the message. Ibig sabihin, meron akong ministry dala at may dala akong message. Marami ngayon puro ministry, walang message. Ibig sabihin, mali yung ginagawa natin kasi dapat pag born again ka, may ministry ka at may dala kang message. Yung message na dinadala mo, yun yung gospel. Pag mag-share ako ng gospel, sasabihin ko sa tao, alam mo, you can be redeemed through Jesus Christ. Alam mo, buhay mo, blah, 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 blah. Blackout ka kasi. Say amen. Pero alam mo, Jesus died for you to redeem. Ha?
Ngayon, once God redeems you, pwede ka na magbago ng buhay. The Lord will change you. You will cooperate with God para ma-change ka. And finally, God will restore you. Grabe, nagmi-ministry ka. May message ka. Because your main ministry is the ministry of reconciliation. Your main ministry is to lead people to the Lord. Alam mo, minsan nakakalungkot. Ang dami nag-claim na Kristiyano. Pero wala ho tayong nailigtas na kaluluwa. Kasi, pinutol natin yung verse, 17 lang eh. Ha? So, nabago. Anong silbi nagbago ka, wala namang naligtas? Nakita niya? Nabago buhay mo, pero wala namang nadamay? Pero nung masama ka, ang dami mong dinamay? Tama ba ako? Pastor, hindi na ho ako. Wala na akong ginagawang masama. Ay, mabuti naman. Hindi na po ako nagyoyosi talaga. Sa dinami-dami ng kasalanan ko, hindi ko na ho ginagawa lahat. Wala na akong ginagawang mali. May ginawa kang tama? Wala rin ho. Wala akong ginawang masama. At wala rin akong ginawang tama. Walang silbi. So, sabi ni Lord, para may silbi ka, bibigyan kita ng ministry. Anong ministry? Ministry of Reconciliation. Pangalawa, huwag kang pupunta ng puro ministry. Dapat may message ka. Tingnan niyo ang verse 20. Kaya pala to yung verse 20. Okay? Therefore, sabi ng Bible, we are therefore Christ. Ayun. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. Kaya ang tawag sa'yo, ano? Ambassador of Christ. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Grabe, ambassador pala yan. Mukhang tambay lang yan. Pero pag, talaga naman, oh. Diba? Sino sa inyo masaya pag tinawag ka ng ambassador of Christ? One day, pumunta ako sa LA, sa Amerika. Pagpasok ko sa LA, dadaan ka sa immigration. Check up yung visa mo, tsaka. So, pagbigay ko ng passport ko, may visa ako eh. Sabi sa akin, where do you come from? Pakiulit po. Where do you come from? I come from my Father in heaven. What? You ask me, where do I come from? I answer you. I come from my Father in heaven. Nagtataka siya, ba't ganun ang sagot ko? Parang pinupiloso po ko siya. Tinignan yung passport ko. No, you're a Filipino. Your passport is Philippine passport. You're a Filipino. Oh, sir, I'm sorry. Don't misunderstood. I came from heaven, from my father, but I landed in the Philippines. When I landed in the Philippines, the Philippine government make me a Filipino. And then they gave me passport. And now I carry passport, Philippine passport. But you ask me, where do I come from? I came from my original destination. From my father. Alam mo, sabi niya sa akin, una tumingin, tapos gumiti, sabi niya, I like you. Welcome to America. Is that an original information? O hindi ako nambobola, totoo yun eh. Pero ako, hindi lang ako natatakot para sabihin yung mga original information. Mga kapatid, I have shared to you the original information. Today, when you believe the gospel, you are redeemed, you are renewed, and you are restored. And because now you are restored, God gave you a ministry. What kind of ministry? Ministry of reconciliation. Then after that, the Bible said, He gave you a message. What is your message? Nakalimutan. The message is, the gospel will redeem you. The gospel will renew you. And the gospel will restore you. Pag mag-share kayo ng gospel, yan ang gospel. Sino may natutunan? Pag mag-preach kayo ng gospel, may ginagamit ako ngayon, tawag ko dito, Kwentology. Kwentology. Ikukwento ko yung redemption ko, and then ikukwento ko yung renewal ng life ko, at ikukwento ko yung aking restoration. Ang tawag ko doon, Kwentology. Sa Kwentology, hindi ka mahirapang mag-share kasi kwento mo yun eh. Di ba? Hindi ka magkakamali kasi kwento mo nga yun.
At ang mga tao nag-iintay ng mga kwentong ganyan. Subukan mo mag-pray. Alam mo, ikaw ay yung hiwalay sa Diyos, makasalanan ka. Aalis. Goodbye. Bakit? Pambira. Pambira ka, Bible. Wala nang ganyan tao ngayon. Pero, sasabihin mo sa, I have a story to tell. Ano ikukwento mo? During that time, I need to be redeemed. This is my life before. Ito lahat. Pangit ang buhay ko. Pero one day, Jesus came to my life. Ang ganda ng istorya mo eh. Kaya lang, wala pa nakakadinig kasi hindi mo nga kinukwento. Sino sa inyo excited maging minister of reconciliation? By telling your kwento. Sabi, sa pagbalik ko, magte-training ako dito ng kwentology training. Para paglabas nyo rito, siguro mga mga 6 months lang, mga 3 doble na kayo. Bakit? Kasi dito nagmumula yung tamang gospel. Amen? At yung gospel na ito, babaguhin ang buhay natin. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Lord, maraming salamat sa tanghaling ito. The church in this room, Lord, is a church with a message to preach, Lord. This church, Lord, carry the message of reconciliation. This is our ministry, Lord. Today, Lord, I thank you for the gospel of Jesus Christ. The good news that man can be redeemed. The gospel can renew our life. And most of all, Lord, the gospel can restore back our life. I pray, starting today, Lord, the spirit of religion will die in this midst, O God. Lord, I rebuke every spirit of religion so that the gospel can freely move among our lives. Lord, indeed, today we receive our ministry, the ministry of reconciliation, Lord. Today we receive the message of reconciliation. Hindi kami mahihiya, hindi kami matatakot because, Lord, napaka-powerful ng gospel sa buhay namin. So today, Lord, I pray that you would bless these people, your sons and your daughters, Lord. Let them make a decision that we will do our ministry of reconciliation, Lord. We will bring the message of the gospel in this area, Lord, so that this church will become a true ambassador of Christ, Lord. Salamat, Ama. I give you glory and honor, Lord. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Woo!